Akala ng marami, pagkatapos ng Coachella, tapos na ang laban ng BINI na parang naabot na nila ang pinakamataas na pangarap ng isang P-pop girl group. Pero alam nyo ba kung ano ang pinaka-nakakagulat? Hindi pala success ang pinakatumatak sa kanila pagkatapos ng Coachella, kundi ang realization na back to zero ulit sila. At sa isang masayang interview habang naglalaro ng billiards, unti-unting lumabas ang totoong nararamdaman ng BINI matapos ang biggest performance ng career nila. Mga kaba, pressure, pagod, at mga bagong pangarap na mas malaki pa sa Coachella. At may isang miyembro pa na muntik nang mag-collapse habang nasa Amerika. Pero kahit ganun, tuloy pa rin sila. Kaya sa video na ito, himay natin ang mga nakakatawa, nakakakilig, at nakaka-inspire na revelations ng BINI sa kanilang latest interview. What's up mga ka-Chisflix? Kung bago ka lang dito sa channel, don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng hottest celebrity news, viral moments, at trending showbiz updates. At eto na nga, usap-usapan ngayon online ang latest fan interview ng BINI kasama si MJ Felipe sa RUG, kung saan naglaro sila ng billiards habang nagkukulitan, nag-aasaran, at nagbubunyag ng mga behind-the-scenes moments nila matapos ang historic Coachella performance. Pero ang hindi in-expect ng maraming fans. Sa sobrang kulit at chaos ng interview na ito, biglang naging emotional at inspiring ang usapan. At dito talaga mapapansin kung bakit sobrang minamahal ng fans ang BINI. Dahil kahit sobrang sikat na nila ngayon, sobrang grounded pa rin nila. Sa simula pa lang ng interview, sobrang chaotic na agad ng energy ng grupo. Birthday request daw mismo ni Sheena ang mag-billiard sila. At syempre, todo yabang agad ang ibang members. Lalo na si Stacy na nagsabing magaling daw siya sa billiards. Pero according sa kanya, magaling akong magpalipad ng bola. At dito pa lang, halatang-halata na talaga ang personality ng bawat member. May OA line at may nonchalant line. Sa OA team, nandyan sina Stacy, Maloy, Joanna, at Sheena. Habang sa nonchalant side naman sina Colette, Aya, Gwen, at Mika. Pero ang nakakatawa, kahit tinatawag nilang nonchalant ang kabilang team, sila rin mismo hindi mapigilang tumawa at magkalat habang naglalaro. Halos lahat tuloy ng fans online sinasabing parang barkada lang talaga ang vibes ng BINI. At isa ito sa dahilan kung bakit sobrang relatable nila. Hindi pilit, hindi scripted, at hindi takot magmukhang sabog o chaotic sa camera. Isa rin sa pinaka-interesting na part ng interview ay nang tanungin sila kung paano sila nag-unwind pagkatapos ng napakahabang international schedule nila. At dito mo marirealize na kahit idols sila, normal girls pa rin sila. Si Sheena, nagkulong lang sa kondo para magpahinga. Si Aya, nagsiargao kasama family. Si Mika, nagdiving sa Batangas. Si Joanna naman, diretso agad sa La Union after landing. At according pa sa netizens, parang hindi raw nagpapahinga si Jo dahil sumasayaw pa rin kahit bakasyon. Pero ang pinaka-cute, si Colette daw, nasa condo state of America. At sobrang daming fans ang natuwa sa random humor nila. Pero kahit puro tawanan ng interview, doon na rin unti-unting lumabas kung gaano sila napagod sa mga nangyari nitong mga nakaraang buwan. Imagine, from local performances to international stages to Coachella. At kahit mukhang masaya lahat sa social media, hindi biro ang pressure na dala nito. Isa sa pinakatumatak na revelation ay nang mapag-usapan nila ang week 1 at week 2 ng Coachella. Dito inamin ni Mika at iba pang members na sobrang kinabahan. Yan sila, especially sa week 2. According kay Mika, paulit-ulit daw niyang sinasabing kinakabahan siya bago sila mag-perform. At doon din nila ibinunyag
na nagkaroon ng matinding physical struggle si Aya. Bigla raw siyang dinatnan ng sobrang lala habang nasa Amerika. At according mismo sa members, alam nilang delikado yon dahil minsan daw ay umaabot sa point na nahihimatay si Aya. Kaya imagine ninyo ang pressure. Nasa biggest international stage sila. Millions ang nanonood. Historic moment para sa P-pop. Pero kailangan pa rin nilang lumaban abang may physical at emotional struggles. At dito lalo humanga ang fans. Kasi sa kabila ng lahat, hindi mo halos makikita sa performance nila na may pinagdadaanan sila. Professional hanggang dulo. Pero ang pinakamalalim na part ng interview ay yung sinabi ni Joanna tungkol sa Coachella. Ayon sa kanya, akala nila noon na parang peak na ang Coachella. Na parang pag nagawa mo na yon, okay na. Pero kabaligtaran daw pala ang nangyari. Dahil pagkatapos nilang mag-perform doon, mas lalo nilang na-realize kung gaano pa pala kalaki ang mundo. At dito sinabi ni Joanna ang line na ngayon ay viral sa fans. Parang bumalik kami sa zero after Coachella. At grabe, sobrang powerful ng statement na yon kasi pwede naman silang maging mayabang. Pwede nilang isipin na naabot na namin. Pero instead, mas lalo silang naging humble. Mas lalo silang ginanahan mangarap. At dito mo makikita kung bakit malayo pa talaga ang mararating ng BINI. Because they understand something very important. Success is not the finish line. It's just another beginning. At syempre, nang tanungin sila kung ano pa ang next nilang pangarap, mas lalo pang lumaki ang usapan. Summer Sonic, Head in the Clouds, Glastonbury, Grammy Awards, at pinaka-shocking sa lahat, Super Bowl. Oo, Super Bowl halftime show. At kahit natawa sila habang sinasabi iyon, ramdam mong genuine ang pangarap nila. At honestly, kung may grupo mang kayang magdala ng P-pop sa mas malaking international stage, maraming fans ang naniniwalang isa ang BINI sa may pinakamalaking chance dahil hindi lang talent ang meron sila. Meron silang chemistry, humility, at authenticity. Pero syempre, hindi mawawala ang kalat moments ng interview. May mga maling tira, weird na postura, at halos wala ng tamang mechanics sa billiards. May moment pa na halos nakahiga na si Joanna sa table, habang si Sheena naman, sobrang competitive hanggang tinanggal pa ang sing-sing para makatira ng maayos. At isa rin sa pinakakinaaliwan ng fans, yung ending fairy pose ni Mika at Joanna. Halatang kahit pagod sila sa international schedules, hindi nawawala ang pagiging makulit at natural nila. At siguro, iyon talaga ang isa sa secret weapon ng BINI. They don't feel unreachable. Pakiramdam mo, pwede mo silang maging barkada. Pero sa lahat ng tawanan at chaos ng interview na ito, isang bagay ang pinakatumatak. At iyon ay, kahit gaano kalaki ang naabot ng BINI, mas gusto pa rin nilang mangarap ng mas mataas. Hindi sila kontento. Hindi sila nagpapadala sa hype. At ayon mismo sa kanila, wala silang karapatang hayaang lumaki ang ulo nila. Dahil para sa kanila, simula pa lang ito. At honestly, baka iyon mismo ang dahilan kung bakit lalo silang lumalaki ngayon. Kasi habang mas sumisikat sila, mas lalo silang nagiging totoo. At para sa maraming fans, iyon ang tunay na superstar. So kayo mga ka-Chisflix, ano sa tingin ninyo? Kaya bang maabot ng BINI ang Grammy stage? O baka pati Super Bowl balang araw? Comment down below. At kung gusto mo pa ng mas maraming BINI updates, celebrity news, at trending showbiz stories, don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Hanggang sa next chika.